Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Iimbestigahan na ang mga bilyar. Hindi lang si Mark Villar na sekretary ng DPWH nung panahon ni Duterte. Hindi lang. Hindi rin lang si Cynthia Villar na dating senadora. Ngayon hindi hindi kasi nanalong congresswoman. Pero ipapatawag siya. Ganon din si Camille Villar, yung kasalukuyang senadora, dating kongresista ng Las Piñas. Ipapatawag sila. Nino ng dalawang opisina o ahensya. DOJ. Sabi ni Secretary Boying Rimulya, kasama sila sa ipapatawag yung mga bilyar. Hindi lang si Mark. That was one thing mentioned. Ito yung first cousin niya, yung contractor, doon sa lugar nila. So, that's a prohibited interest. Sir, ulitin lang natin para po mas malinaw. Iniimbestigahan na rin po ngayon si Senator Mark Villar. Oh, because of that prohibited interest, with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gaano karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Kasi we cannot rely on a newspaper as a source of evidence. Exactly. It's just a media gives us the leads that we have to follow. Sir, i-invite niyo din po ba si Mark Villar for communication? Later on, we will have to build up everything. There's just one case among the 67 other cases naman na nangyayari dito sa Congress. Sir, just Senator Mark Villar or even po si Senator Cynthia? They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. Opo, even Congresswoman first dati. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Opo. Lahat third degree sila. From Cynthia to the contractor's third degree. So sir, lahat po sila. Even Senator Camille. Kasi naging congresswoman po siya. Kasama rin yan. That prohibited interest, it really has to stop. Isa lang yan. Marami yan. It's all over the Philippines. People know it. Sir, ano pong klase mga projects yung na-award dun sa lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano ba maisip mo, yun na yun. Opo. Kasama yan. Lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments. Lahat yan. Kasama yan. Opo. Sir, para lang po clear, ito po ay yung panahon na si Senator Villar ay DPWH Secretary. Yes. And also a senator. Ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Diba? Kasi you have something to do with the, with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na rin. When you participate in the budgeting process, kasama ka na rin. Ganon din ang sabi ng Independent Commission for Infrastructure. Ipapatawag yung mga bilyar. Bakit? Titingnan yung conflict of interest. Bakit hindi na lang si Mark Villar ang ipapatawag? Lumabas kasi sa balita na mayroong mga construction companies. Yung isa, yung IND Construction ba yun? IND Construction. Ito ay pag-aari ng mga Aguilar. At ang mga namumuno dito, mga Ilagan. Yung mga Ilagan at mga Villar, pinsan niya, ay yung mga Aguilar, pinsan ng mga Villar. Pinsan ni Mark Villar. Nung panahon na sekretary ng DPWH si Mark Villar, nabigyan ito ng napakaraming kontrata. Itong IND Construction na ito. Pag-aari ng pinsan ni Mark, ang apelyido ng may-ari ay Aguilar. Aguilar diyan si Cynthia, napangasawa lang ng Villar. At nabigyan ito ng mga kontrata nung panahong sekretary ng DPWH si Mark Villar, Congresswoman si Camille Villar, at senadora si Cynthia. Kaya tinitingnan ang conflict of interest. Alam niyo kung gaano kalaki ang nabigay ng mga kontrata dito? 18 billion pesos. 18 billion. At alam niyo kung saan karamihan ang mga projects na ito? Sa Las Piñas at sa Cavite o kaya sa Calabarzon. Ito yung mga lugar na maraming proyekto ang mga bilyar. Real estate nila, yung Camellia, yung Vista Mall. Kaya nasasalang sila ngayon sa investigasyon
conflict of interest. Ito na. Kaya, no, sabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, wala silang palalampasin. O kaya itong pagpapakita na kahit yung mga bill, kaya pala ang tahitahimik ni Mark Villar sa mga hearing, ano? Yung mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi nagsasalita si Mark Villar. Hindi siya nagko-comment. Yung pala, alam niya na. Darating ang panahon kasi masasangkot siya. Darating ang panahon, mababanggitan sila. O, ito, akala nga natin bilang DPWH secretary lang, hindi. Mayroon palang construction companies na associated sa pamilya nila ng Villar at ang may-ari ay mga Aguilar. O, ang Aguilar, si Cynthia Villar, ng dalaga pa yan, Aguilar yan. Hawak nila ang politika ng Las Piñas. O, at ang laki ng proyektong nakuha, 18 billion pesos. 18 billion ang nakuha nitong mga kumpanyang associated sa mga Villar. Kaya titingnan ngayon ang conflict of interest. Yun, tama lang yun. At actually, hindi lang naman yan ang dapat panagutan ni Mark Villar. Ha? Yung si Alcantara at saka si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo yung naging whistleblower na, nagsabi na ng mga proyektong ghost projects at saka mga maanumalyang mga projects ng mga kongresista at senador. Ang nagpanumpa noon bilang Yusek si Mark Villar. Nandun pa sa picture. Kaya hindi maaaring sabihin hindi alam ni Villar ang mga nangyaring ito. At ang mga diskaya nakakuha ng napakaraming kontrata sa ilalim ng panahon ni Duterte. O sino ba ang DPWH secretary ng panahon na yon? Si Mark Villar. Si Mark Villar. Kaya marami talaga itong si Mark Villar na pananagutan. Panahon ni Duterte, siya ang may mayor na pananagutan diyan. Kung sa panahon ni PBBM, ang DPWH secretary ay si Bunuan, panahon ni Duterte, si Mark Villar. Kaya malaki ang kanyang pananagutan. Kaya tama lang ito. Pero grabe sa halos lahat ng mga kapalpakan, katiwalian, sasangkot ng mga Villar. Iba yung kapalpakan ng Prime Water. Marami silang nakuhang kontrata sa distribution ng mga tubig, konsesyon ng tubig. Yun, palpak, Prime Water yan. Pati yung power, yung pag-supply ng kuryente sa Siquijor ba yun? Siquijor, palpak din. Kaya nga tinake over na lang ng gobyerno. Ay grabe talaga itong mga Villar. Hindi naman wala nang delikadesa, wala nang hiya. Hawak nila ang mga marami silang pwesto sa gobyerno. Dapat naman sinuklaan nila ng maayos na trabaho at serbisyo sa publiko. Wala. Palpak. At ito pa, conflict of interest. Ito na, iimbestigahan na sila. Alamin natin kung anong kalalabasan niyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.